nga na bago na meron pang isang bigating bisita ang humabol sa house blessing ni Baby Beyonce. Bukod po kay Governor Dong Padilla at do sa ah, ah, isang kandidato ng pagkabisi Vice Mayor po ng Daet, ay isang bigating bisita ang humabol o dumalo rin, no, sa house blessing ng bahay ni Baby Beyonce, guys. At talagang grabe, nagulat ako, no, hindi ko akalain na mapapaunlakan ako nitong taong ito, no, dahil talagang ano to ay isang bigating bisita rin po ito, no, at tayo ay napagbigyan, no, sa ating hiling na sa ma-interview ito. At grabe nung nakita ko itong bigating bisitang to, ay napakagwapo pala. Tama pala ang sinasabi ng ibang nakakilala sa kanya na nagwapo nga itong bigating bisita ito ng na umattend o dumalo sa house blessing ng bahay ni Baby Beyonce. Grabe, guys, at talagang pinagkaguluhan pa itong bisitang ito dahil nagulat ang lahat nung biglang pagdating nito, no? Hindi ko akalain na may imbitahan din pala itong napakagwapong bigating bisita na ito para dumalo sa bahay, no, sa house blessing ng bahay ni Baby Beyonce. Hindi ko akalain na may imbitahan pala ito ni Kuya Val, no? Hindi ko akalain na bukod pa kay Governor, ito palang isang bigating bisita na kaibigan, no, ni Kuya Val ay dadalo rin sa house blessing ng bahay ni Baby Beyonce, guys. So pakinggan natin at panoorin po natin, mga kalingap, mga ka-EDSI, ang aking pagtatanong o pag-interview sa nasabing bigating bisita po ni Baby Beyonce, guys. So panoorin po natin. Hello mga kalingap, nandito tayo ngayon sa ribbon cutting ng bahay ni Beyonce at meron tayong i-interviewin siyempre ang pinakagwapong naging presidente ng Carepa, mas pogi pa kay Direk Noel sa walang iba kundi si Pres Virador. Pres, ano masasabi mo dito sa house blessing ng bahay ni Beyonce? Ito mga kaibigan, mga kalingap, yung patunay na talagang ang kalingap ay totoo tumutulong sa ating mga. Narito ako bilang isang reactor, president ng reactor. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kaibigan, kaya ako narito pagpapatunay na talagang ang kalingap ay tumutulong. Kasi kung hindi sila yung tao na fake news na nilang mga ginagawa pag... So, ayan guys, nasaksihan nyo ang naging interview ko, no, sa sa ring bigating bisita na dumalo, no, sa house blessing ng bahay ni Baby Beyonce, no, na walang iba ang pinakagwapo, no, at pinakasimpatiko na naging presidente ng Carepa, no, na walang iba na si President Virador. At guys, narinig nyo naman ang naging mensahe niya, no, para po, no, kay Baby Beyonce, no. Very funny. Very funny. And it's not funny. Akalain mo yun, humabol pa yang si Virador doon sa ribbon cutting ng bahay ni Beyonce. Okay na sana si Governor na nakarating. Pero meron pang humabol, na-govern horror doon sa ribbon cutting ng bahay ni Beyonce. Sinungaling pa ito si Kuya Potpot. Nagpapaniwala kasi kayo dito sa mga ito. Malicious din yung thumbnail Akalain mo yun, naloko pa kayo. Hindi raw siya makapaniwala na nakarating ang isang tao doon sa ribbon cutting ng bahay ni Beyonce. At ito ay nagpaunlak daw. Tapos malalaman lang natin na yung sinasabi niya, si Virador lang pala. Ang payo ko sa iyo, Kuya Potpot, magtutulog ka. Mukhang puyat ka no? Yung pinagsasabi mo bago mo ipinakita yung taong sinasabi mo, paulit-ulit kang nagsasalita na ito po ay nagpaunlak, nakita ko po na nakita po namin na biglang dumating na hindi ako makapaniwala.
mas lalong hindi ako makapaniwala sa mga pinagsasabi nyo. Parehas kayong sinungaling nung na-interview. Sinabi mo pang gwapo, doon pa lang sinungaling ka na eh. Ha? Kuya Potpot, palibasa, magkamukha kayo. Kaya proud na proud kayo sa pinagagagawa nyo. Proud ka dun sa kinakausap mo. Muntikan nang masira yung programa ng ribbon cutting ng bahay ni Beyonce. Dahil sa tao na yan na humabol pa. Dapat nga iniingatan nyo itong si Beyonce na huwag malapitan ng mga ganyang klaseng tao. Could you imagine, nakita mo may terrace? Ang ganda-ganda ng bahay ni Beyonce. Tapos, mag-i-invite kayo o magpapapasok kayo ng mga mukhang akyat bahay na kagaya ni Birador. Hindi tama yon. Hindi tama yon. Nakita ko nga hindi pa ribbon cutting nung pumasok sa bahay yan. Si Birador, nakatingin doon sa chandelier. So iniisip ko, baka may balak to sa chandelier. Baka mamaya magulat na lamang si Beyonce, isang umaga, wala na silang chandelier. Alam nyo naman, minsan yung instinct natin tama kapag ganyang klaseng hilatsa na muka, na sa tingin natin hindi mapagkakatiwalaan, tama. Wala ka ng chandelier, mawawalan ka pa ng terrace. Could you imagine? Beyonce waking up one morning, wala na siyang chandelier, wala pa siyang terrace. Saan ka pa? Tapos makikita mo si Birador, nangingisi-ngisi lang. Doon pa lang, tapos na yung usapan Doon pa lang, fake news na kayo Mas fake news pa kayo kay Egypta, sa totoo lang. Yung ginagawa nyo, Kuya Potpot, Birador, muntik nang masira yung ribbon cutting ng bahay ni Beyonce. Ang ganda-ganda mula umpisa Tapos, katapos-tapusan, may hahabol na ganyan. Alam nyo, ito yung totoong dahilan kung bakit hindi napasalamatan ni Beyonce agad-agad si Edu. Nawala sa sarili si Beyonce. Na-intimidate. Natakot. O simula nang makita yung mga mukha nyo, nawala na siya sa focus, hindi niya na napasalamatan si Kalingap Edu. Kaya kung mayroon dapat dito na mabash, hindi si Beyonce, kung hindi kayo. Alam nyo, kapag ganyan ang itsura ko, hindi na ako magpapakita. Hindi ba dapat natututo kayo sa mga good values? Na kapag may bisita, doon lamang kayo sa kwarto, lalo na kung wala namang kayong itsura. May pagulat-gulat ka pa na nakarating, nakahabol dun sa ribbon cutting ng bahay ni Beyonce. Akala ko naman kung sino. Tapos yun pala, yung tao na sinasabi mo mukhang nagbebenta lamang ng pamparegla sa Quiapo. Yak. Kaya dun sa mga nambabash kay Beyonce, ito na lang i-bash nyo. Itong mga to. Pero hindi. Pasalamat kayo, mga kaibigan ko kayo. Mga kaibigan ko yan, Kuya Potpot, sila Birador. Pero kapag may mga ginagawa silang hindi tama, kagaya nito, nung kinokontent nila, pilit ko silang itinatama. Kahit doon man lang maitama ako yung kanilang ginagawa. Sapagkat wala nang solusyon para maitama ako pa yung kanilang pagmumuka. Wala nang solusyon. Wala nang remedyo.